Chero ng bayan, Katunying at Jerry. Dos por dos. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Martes sa 14 ng Abril 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pilipinas Shell nagpatupad ng 23 pesos kada litrong rollback sa diesel. Listahan ng mga gamot na exempted sa VAT na dagdagan pa. 3 pisong bawas presyo sa LPG kaagad ipinatupad matapos suspindihin ang excise tax sa cooking gas at kerosene. Ramil Madriaga tetestigo ngayon sa impeachment hearing laban kay VP Sara. Pangulong Bongbong Marcos inasar ang mga tinawag niyang liar. Nag-jumping jack para ipakita na nasa maayos ang kanyang kalusugan. At Kiko Barzaga kaagad nagpiyansa matapos sumuko sa kasong cyber libel. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Aabot sa 23 piso kada litro ang tapyas sa presyo ng diesel ng Shell Philippines ngayong Martes. Higit na mas mataas ito kumpara sa ibang mga kumpanya ng langis na una na ring nag-anunsyo ng bawas presyo sa produktong petrolyo. Sa abisyo ng Shell, mababawasan naman ng 6.50 ang kada litro ng kanilang gasolina habang 11.50 ang tapyas presyo sa kada litro ng kerosene. Kaagad ipinatupad ng LPG Marketers Association ang suspensyon ng excise tax sa liquefied petroleum gas. Ito po ang inanunsyo ni LPG Marketers Association Party List Representative Arnel T sa hearing ng LEDAC kahapon. Ayon kay T, aabot sa 3 piso kada kilo o 33 pesos kada 11 kilogram na tangke ang bawas presyo nila sa LPG. Narito ang pahayag ni Mr. Arnel T. Arnel T? Tuesday, April 14. Kaya po ang Regasco at lahat po ng ating mga refilling plant ay magkakaroon po ng price reduction na 3 piso kada kilo, alinsunod sa direktiba ng Department of Energy na suspindihin ang koleksyon ng excise tax na 3 piso kada kilo sa LPG. Tanong ako doon, kumbatsero. Ang nangungulekta ba ng excise tax DOE? DOE? Yung ba tanong mo? DOE. Hindi naman Saka, o kaya, ito bang sila Arnel T? Di ba ang excise tax kinukolekta agad sa customs yan? Kinukolekta agad, pagdating pa lang dito, bago ilabas. Kaya ang iniisip ko nga nun, yung mga bagong dating pa lang ang
ang bababa ang presyo. Oo, yung mga bagong dating. Yung ba? Di ba, okay na rin. Pero tinanong ko lang. So LPG pa lang. Oo. LPG lang pala ang nabawasan ngayon ng excise tax. Saka kerosene. Tsaka kerosene, magkano? 3 piso sa LPG, sa kerosene ay 560. 560. Yung sa diesel at gasolina, wala pa. Hindi pa nakasama. Hindi pa. Ngayon daw pag-uusapan. Pag-uusapan pa. Kung sususpindihin o babawasan. Ayun, ako. Parang natatagalan na. Parang hirap na hirap. Para dinidribble Dinidribble. Parang hirap na hirap hugutin ng bayawak sa lungga. Alas 6:09 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo. Gising na. Nadagdagan pa ang mga gamot sa cancer at diabetes na exempted sa value-added tax. Ito yung makaraang aprobahan ng BIR, ang updated list ng VAT-free meds na inendorso ng Food and Drug Administration. Sa ilalim ng bagong listahan, nasa 702 na ang mga gamot sa cancer na exempted sa VAT mula sa dating 675 lamang. Mula naman sa dating 323, nadagdagan pa sa 327 ang VAT-free na mga gamot sa diabetes. Dahil dito aabot na sa halos 2,300 ang kabuuang bilang ng VAT-exempted na gamot mula sa dating 242 lamang noong nakaraang Disyembre. Alas 6:10 ng umaga, haharap po sa impeachment hearing ng House Justice Committee ngayong araw ang umanay bagma ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Layon ang pagdinig na alamin kung may sapat na ebidensya o probable cause para ituloy ang impeachment. Ayon kay Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon, susuriin ang kredibilidad ni Madriaga kabilang ang kanyang sinumpaang salaysay kung saan inamin niya na nagdala ng campaign money mula sa mga drug lord at pogo para kay VP Sara. Alas 6:11 ang ating oras na imbag na bigat kaon. Maayong buntag kaniyong tanan, mga Bisaya, mata na mabudiha, gising na ba kayo? Nagpakitang gilas si Pangulong Bongbong Marcos sa palasyo matapos mag-jogging at mag-jumping jacks bago humarap sa media kahapon. Ayan, no? Aba. Akala ko naman nagbihis talaga ng pang-exercise. Yung pala Yan pagpasok niya sa press office, nag-jumping jack. Oo, habang nakabarong. Oo, pero pagkatapos nung briefing, niyaya niya yung mga taga-media. Na mag-jogging kasama niya. Hihingal-hingal si Secretary Dave Gomez. Mukhang wala nang ensayo si Secretary Dave. Dati sa basketball sanay na sanay yan Mula nang mapunta yata sa PCO wala nang exercise ayan pero ang nipis ng katawan ng Pangulo. Manipis Walang tiyan. No? Nakakaingit. Kaya nga. Tayo hindi lang umihinga para mawala yung tiyan Para mawala yung tiyan. Ayan, doon sa mga ilang araw nang nagdududa sa kalagayan ng Pangulo. Ayan. Tinawag ng Pangulo ang mga kumukestyon sa kanyang kalusugan na liar. At hinamon pa ang mga ito na sabayan siya sa pag-eehersisyo at mag-gym. Dagdag ng Pangulo, may 3 buwan na rin siyang hindi na ospital mula nang siya ay magkaroon ng diverticulitis habang normal na muli ang kanyang diet. Nakalaya na si Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga matapos maglagak ng piyansa makaraang sumuko sa Dasmariñas Police sa kasong cyber libel. Pasado alas 10 ng gabi nang payagan ang makauwi si Barzaga, makaraang sumailalim sa booking process at maglagak ng piyansa na 48,000 pesos sa kasong cyber libel o kabuang halaga na 384,000 para sa 8 bilang ng kaso. 8 counts pala to. Sino bang ayan yung picture niya Sino bang demanda kay congressman? Ang kaso ay isinampa ng business tycoon na si Enrique Razon Jr.
at ilang kasamahan sa Kamara. Oo. Nagugat ang kaso sa akusasyon ni Kiko Barzaga na tumanggap umano ng suhol mula kay Razon ang mga miyembro ng National Unity Party para mailuklok noon bilang speaker si Congressman Martin Romualdez. Ayun, yun pala, no? Yun pala yun. Oo, pero nakapagpiyansa kagad dahil available naman yan eh. Available. Magkano ba yung piyansa niyan? 48,000 each. 48,000 dun sa 8 counts. Hindi, Ilang counts ba yun? Ang 8 counts ay umaabot ng 384,000. Oo. Tama. Oo. Times 2, carry 1. So hindi naman ganun nga kalakihan. Hindi ano? kalakihan. Kayang-kaya. Pero ang kagandahan sa kanya, nakalabas kagad siya nung kinagabihan. Dahil siya mismo yung nagsumuko eh. Oo, Nung malaman niyang meron ng arrest warrant, siya na mismo pumunta sa police station. Ganun pala. Ba't si Boy Gonzales? Hindi, si Boy, Hinuli? hindi niya nalaman eh. Hindi siya tinimbrihan. Hindi siya tinimbrihan. Ito, natimbrihan si Congressman Barzaga. Kaya siya mismo nagpunta. Kaya lang, pinicturean pa rin siya. At ikinalat kaagad. Kinalat kagad yung mugshot eh. Ikinalat kaagad yung mugshot. Oo. Yan ba ay makasasama kay Congressman Barzaga? O Parang lalong, pinasisikat nyo lang si Congressman Barzaga. lalong sisikat si Congressman Barzaga dahil dyan. Alas 6:15 ang ating oras. Susunod! Tito Bo! Nahuli na ba si Atong Ang? Aba, May update tayo dyan. At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpatuloy ng ACS Balita. 6:15. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! maganda morning. Anong araw today, kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumit mantsa, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita! Pag ganitong mga panahong nagkakagipitan, dapat ang dinidikitan natin yung may hawak ng pera. Yung may hawak ng pera. Kausapin natin ang Secretary ng Department of Budget and Management. Ayan. First time sa 2x2 ba si Secretary? Second time na. Secretary Rolando Toledo ng DBM. Secretary, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Yes, magandang morning sa inyong dalawa, Ka Jerry at Ka Tonying. Sinusubaybayan ko kayo lagi every morning. Ay, salamat po, po. Secretary. May pera pa po ba tayo, Secretary? Mayroon! Aba, Yeah. Pagka ganun ang sagot, nakakataas ng confidence. Isa pa nga, Secretary. May pera pa ba tayo, Secretary? Mayroon, Ka Jerry. Yes, meron talaga. Meron lang talaga tayong meron tayong perang available. Kasi Panggastos sa natin. dami ng pinagkakagastusan ngayon ng gobyerno, ay yun talaga ang unang itatanong kaliwat kanan po ang mga subsidies na inilalaan ng gobyerno sa ang tawag nila dito targeted no? Targeted. Secretary, may nabanggit kayo sa Kongreso na 238 billion na nakalaan para po dito. Can you elaborate on that po? Yes, meron tayong tinignan natin to ng available funding source natin sa ating GAA na 2026 at saka sa 2025 na continuing appropriation. Now, doon sa 2026, yung current budget po natin, meron tayong nakita na pwede nating funding source that is around 200 billion pesos. At doon sa naman, continuing appropriations natin ng 2025, meron tayong 18.3 billion.
Now, dinagdag na rin po dito sa 238 yung tinatawag natin automatic appropriations. Yun po yung nirelease po natin sa DOE na 20 billion pesos coming from the Malampaya Gas Fund. Yun yung nirelease po natin. Kaya tayo nakapag-import na si DOE Secretary Garin ng oil na I think dumating na siya. Yes, Dumating ito yung na. true PNOC, Secretary, ano? Yes, that's it. Oo. So, bali, ang total ay 238. So, nagastos Yes. na 20, tapos ay magkano pa ho ang tira dito sa 238 na to? Mayroon pa tayong available na funding dyan kasi tinignan po namin yung kanilang mga releases po namin. Okay, sa 238, naka-release na po kami dito ng 125 billion pesos na allotment. Yung, kumbaga, yung tinatawag nating SARO, you're familiar with that? Yes, opo. Okay. Tapos, na-release na rin po namin ng authority nila to pay this pay, yung tinatawag na notice of cash allocation from our record up to as of April 9, mayroon na po tayong na-release 90 billion. So may mga balanse po tayo coming from the 238 billion na nakita nating funding source for this. Saan napunta yon yung mga yon? Yung 20 pinambili ng imported na petroleum products, yung iba, anong mga project yung na-cover po niyan? Okay. Isa-isahin natin kasi hindi natin. So yung 200 billion na yan, mayroon tayong allocation kasi isa doon sa ating Department of Agriculture. Ayan, Meron po tayong dyan, yung tinatawag natin Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk. Mayroon po tayong na-release na 10 billion dyan. 10 billion. Malaki po yun. DA, opo. 10 billion sa agriculture po natin. Ngayon, mayroon din po tayong mga nirelease pa sa ating mga sa DOTR, kanilang fuel subsidy na naman na 2.5 billion. Okay. At in addition to that, meron tayong nirelease doon sa kanila na 1 billion para doon sa kanilang service contracting. Other than that, meron na rin po tayong na-release sa ating DSW, yung kanilang protective service for individual and families in difficult circumstances. Ito po yung AIX. Meron tayong na-release na po na 26.9 billion sa kanila. Okay. And mga iba pang pondo para doon sa ating mga sa OWA ay sa DMW naman para doon sa OFWs. Mayroon doon po tayong na-release sa kanila na 2.6 billion pesos. Kasama dyan yung sa OSEC, yung kanila, at saka yung sa OWA. So magkasama po yung na-release na po natin sa kanila para doon sa repatriation program ng ating DMW at saka OWA. So magkano pa ho natitira, Sec? Siyempre po, may pa po tayong balanse po dito yung mga tinatawag nating unreleased appropriation pa. So may 113 billion po tayo 113 available na appropriations para pwede pa natin just in case pangailangan po ng ating departamento, pwede pa tayong mag-release. Pero yung pinag-uusapan natin ngayon, Secretary, di ba yung gera ay nag-umpisa lang nung Feb 28, mahigit 1 buwan pa lang po yan, 6 weeks, humigit kumulang, mahigit almost 100 billion na kayo. Kung magtagal, di ba kayo maubusan tayo, Secretary? Yun. Mayroon pa tayong tinitignan kung ano, other than this, available funding. So, sa amin, on our part, matinitignan po tayo kung paano tayo makakalikom pa. Wherein, mag-i-issue po kami ng circular to, kumbaga ito yung economy measures that we're looking at, na pwede tayo makalikom pa para maging savings po natin, para magamit po natin sa ating pandagdag dito sa ating mga pinipigay na suporta sa ahensya, pagbibigay ng para sa kanilang mga programa. So, from that, yung meron kami nakikita, if we have to have what we call the efficiency measure around 10 to 20%, meron kami nakikita around 12.8 billion to 25.6 billion na malilikom para ito ay pandagdag sa ating
possible sources po natin. Para mukhang dito sa mukhang prices. kayo talaga ang magtatrabaho, Sec Toledo, para maghanap ng Kung saan kukuhanin. saan kukunin dahil talagang sa takbo ho ng gastusan ngayon ng gobyerno para dito sa targeted subsidies, yung 113 billion baka ilang araw Isang lang iglap lang, ubos yan. ubus ka agad yan, yung natitirang 113 billion, Sec. Yes, ano naman po, handa kami dyan. As a matter of fact, iano po namin yan. We would just call on the Department of Agencies to really talk with them and titignan po natin kung ano pa yung mga pangangailangan nila. Just in case ito po ay magtagal yung crisis na ito, and I'm hoping na hindi naman magtagal sana. Opo. So we're looking at that. Alamin po namin ang mga requirements on how much really, so that kami on our part, makapaghanda kami kung ano po possible funding source natin na mapapagkukuhanan. Parang ang ginagawa nyo pala ngayon dito, parang nagwawalis kayo, naghahanap kayo ng makukuha na ng... Yun ho bang unprogrammed appropriations Yun. ay hindi pwedeng pagkunan ng ganito? Very specific kasi yung nakalagay doon sa unprogrammed fresh sa ngayon. Oo. Ang trigger noon, dapat mayroong sobrang kita. Kumbaga, extra revenue. Sa ngayon, titinitin natin baka yung flat lang tayo dun sa ating revenue natin. Yung target po natin, we can just met. Given yung yung excise tax, nasusunod pa siya. So, yun po yung tinitingnan. Kaya we are trying to, kumbaga, making a balance. Tinitingnan natin kung paano natin mabalance po ito, yung ating meeting our fiscal target at the same time, mabigyan po natin ng support na yung ating mamamayan in a better way. In other words, at the rate things are going, na marami po tayong pinagkakagastusan ngayon, tapos nabawasan pang mga buwis na kinukolekta ng gobyerno in terms of excise tax. So, para bang pwede nating sabihin na yung umaasa sa unprogrammed appropriations, wag na umasa dahil hindi na ma-i-release yun? So far naman, pero syempre naman, yung ating program of appropriations naman dalawa ang sources niyan. If ever po, aside from the excess revenue, mayroon tayong tinatawag na yung loans of Wag na sir. Wag na kayo mangutang sir. Pag nangutang kayo, pero sa yan, Katunyi, Jerry, para doon sa aning mga foreign assisted projects. Opo. Yung mga foreign assisted. Okay, Secretary, hindi ba habang lumalaki yung presyo ng produktong petrolyo, lumalaki din yung kita ng gobyerno? In the form of value added tax, tama po ba 'yan? Mayroon tayong doon, may kumbaga makukuha din doon. Okay, pero ito po yun natin, ito flow back natin if ever mayroon tayong makuha nga. Ito flow back naman natin yan through dito sa ating mga suporta sa ating mga implementing agency in terms of the implementation of the PAPs at PAP at sa mga ayuda natin na binibigay sa kasulukuyan. So, nung tinanong po ba kayo sa uplift, pwede ba tanggalin na natin yung VAT? Pati VAT, tanggalin. Excise tax. Excise tax sa diesel at saka sa gasolina. Sumagot ba kayo ng, sige! Hindi pagka ikaw talaga nagbabudget, sasabihin, hindi, wag. Kaya nga. Kaya yan. gusto ko marinig yung sagot ni Secretary. Secretary, ano po bang position nyo doon? Nung nagtatanungan ha? Ano po yan? Yung po yan, pag lift o pag-suspend ng VAT or excise tax on oil products. Opo. Yan po ay hindi lang po ako ang nagdesisyon. It's the DBCC or the Development Budget Coordination Committee na ito yung headed by yung economic managers, which ako po isang co-chaired by Department of Finance. Ang member po nito ay
Finance, DBM, DepDep, Office of the President, and of course with the Bangko Sentral as a resource institution. So, hindi po siya individual decision Yes. from my Opo, end, opo, but collective ito. decision by the DBTC. Opo. Pero So, ang tinatanong ko namin, Sek, yun nung kayo, ano yung naging personal position o opinion ninyo tungkol do sa mga panawagan na yon? So initially, yes, kasi inisip po natin ito ay para sa ating mga mamamayan na affected by this crisis, lalo na po yung mga vulnerable sectors at saka especially doon sa ating mga households at mga drivers, Opo. household set. Kaya po yun. At least ngayon po, may announcement na ang presidente na inilista po yung Sa LPG pa lang on the kerosene at sa LPG. Opo. Oo. Yung sa diesel po at gasolina, meron ba? Susunod? Yung diesel na gasolina, in the meantime po, yung po yung nirecommend ng DBCC na Apa. instead of removing the excise tax, we just rather, kumbaga, bigyan na lang po ng subsidy by subsidizing the 10 pesos per liter po ng gas o kaya diesel Oo. doon sa ating mga drivers. Yun po yung naging decision po doon. Yun ang recommendation ng DBCC sa Pangulo. Kaya po yun yung in-announce ng ating presidente po. Oh, ganun pala. So, sa excise tax sa diesel at gasolina, wala na. Hindi na kahit bawas, Sek, hindi babawasan? Sa ngayon, wala pong bawas. But of course, that will be subject to review. We will review that every month. Kung ano yung possible pong pwede pang gawin natin given that development. So, yun po yun. We will review that policy that the President has decided at together with the DPCC. Re-review po namin po yan bago tayo ulit titingnan po Nagrekomenda. talaga pang kailangan ba pa tayo i-suspend ng totally at magbigay lang ng 10 pesos or rather at the same time yung really suspend the excise tax. Sir, Doon sa pakiklaro mga nyo nga po yun. eh. Sek, pakiklaro nyo nga po yung 10 pesos na subsidy. Who will benefit from it? Of course, yung subsidy po na 10 pesos na bibigay natin sa mga drivers, public utility, jeepneys, and buses. Oo. And buses, So yun po yung initial po natin na recommendation po. Okay. So, lalo na sa VAT. Dito muna sa excise tax. Excise tax, oh. So walang bawas sa excise tax. Imbes kukolektahin nyo ng gobyerno at ibibigay sa mga Sa targeted subsidies. sektor na tinamaan na secretary, tama? Yes, yan. Tama po yan. Opo. Kasi mas maganda po yung targeted na subsidy po na ibibigay. Kasi actually naman, tinignan po natin ito. If ever, kung ibibigay natin lahat, kumbaga alisin natin excise tax. Kasi sino ba yung mga gumagamit ng mas maraming gasolina? Okay. Well, they would take a look at that. Is natitingnan namin yung transport sector, in particular, the public utility vehicles. At the same time po, yung mga malaking consumptions really is dito po sa ating mga drivers in public utilities. That's why ito po yung mga targeted natin na pwede natin bigyan. Pero paano naman yung mga halimbawa, yung mga middle income earners na nakapagpundar ng sarili nilang sasakyan, inggit na inggit sa mga public utility drivers? Wala bang siguro subsidies? naman, Wala bang subsidy sa mga middle income earners? Okay. So far wala po tayong mga nakikita pang mga para sa ating middle class, but of course yung sa ating siguro mga minimum wage worker po mayroon tayong binibigay sa kanila, yung tinatawag nating tulong sa mga workers natin na binibigay po ng ating DOLE. DOLE, yung tupad. So, yun po yung available funding natin po, yung sa tupad po. You're right, yung tupad sa tulong, pangkabuhayan sa mga disadvantaged workers. So, yun po. So kung hindi kahit bawas walang bawas sa excise tax,
So lalo na ho sa VAT, may mga panawagan kasi na pati ang VAT isuspend. So lalong malabo ho yun, Secretary. Sa ngayon, wala po, yan po yung naging decision at recommendation namin sa President. So, yes, wala sa ngayon po yung VAT at saka yung excise tax on diesel and gasoline. Di ho ba, For the LPG and the kerosene. di ho ba mas lalong lumalaki ang kita ng gobyerno sa VAT habang tumataas ho ang presyo ng petrolyo? Mayroon tinatawag na Windfall. Windfall Oo. profit. Pero yun nga, as mentioned, tinignan mo naman, tinitingnan din po natin ngayon yan in terms of the totality, ano? In terms of the collection na pwede natin ng ating BIR and BOC. Kaya kasama naman po yan sa ating mga tinignan. At ito po ay syempre, it will boils down to the total revenue collection of the government which supports the programs ng ating budget for the 2026, which wherein sa ngayon po hindi lang naman sila yung main source po natin. Tinitingnan din natin the total effect naman po doon sa ating mga business community wherein siyempre affected din sila. So right now, buti na lang, maganda naman yung result ng mga collection ng ating mga revenue collecting agencies, the BOC and the PES so far. Pero I don't know how will this affect in the long term as far as in this coming third quarter, second quarter and third quarter, and even at the fourth quarter. So, yun po yung tinitingnan. We take a look not just on the quarterly base, on the monthly or quarterly, but also the impact of the whole year. So, yun po, that's why ang approach po natin dito is to really look at the kumbaga long term. So yung tinignan po at the same time the whole of government approach in terms of collection of our revenue at the same time the expenditures, wherein we want to balance or strike the balance, wherein we need a funding source that we can use for the implementation of the PAPs of programs, activities and projects of the government. At the same time, especially ito yung mga binibigay natin na tulong sa ating mamamayan who are vulnerable or affected by this crisis. Secretary, pahabol lang, maikling-maikli lang. Yung pong ang isa po sa pinakamalaking source ng economic activity natin ang mga infrastructure projects. Kumusta po ba mga releases nyo sa mga infra projects ng pamahalaan? Kasi ang naririnig natin, wala nang gustong sumali sa bidding dahil daw po sa una yung presyo, pangalawa hindi daw gumawa man, ang bagal daw ng release ng DBM. Tuloy pa rin po yung implementation ng project ng ating mga infrastructure project. Okay. As a matter of fact, we've been coordinating with the big department, DPWH and other infrastructure department in terms of the releases. So, we understand po during the first quarter, medyo po na tayo dyan kasi we're taking a look at those mga requirements po given the, siyempre po yung release, yung po natin na budget ay nabago, so we need to coordinate with the implementing agencies as to other requirements para lang po hindi tayo ma-question bakit natin ni-release ay may changes or amendments in the budget, wherein tinitingnan namin talaga how these projects are ready for implementation ba talaga siya, or at the same time na-meet lahat po ng requirements that we require to them, like for example the submission of detailed engineering design. Mukhang given naman po yan. Asahan nyo po, second quarter, marami po ma-release. Marami ma-release. All the requirements has been submitted to the Department of Budget. Diyan po kasi aasara ng ekonomiya natin yung sa government spending. Lalo na sa ganitong sitwasyon. Yun ang trigger. Thank you, Secretary. Apo. Secretary Toledo, maraming salamat po sa inyo. At kumusta po sa pinakamagandang Undersecretary ng DBM, si Yusek Gades Hope Libiran. Gades. Ang Diyosa. Thank you. Maraming salamat sa inyo for this
opportunity, Apo. Katunying at Jerry. I'm a fan of Dos por Dos. Ay, salamat Ay, po. salamat po. Secretary. Si Secretary Rolando Toledo ng Department of Budget and Management. Ano sabi niya? Meron! Meron! May pera! Ayan. Mamaya sa Department of Agriculture naman, kumpatsero, magtanong tayo. Nabanggit, meron din palang nirelease na magkano yun? Binanggit niya, 10 billion. 10 billion. Meron pa ba? Baka naman naipambigay na ni Secretary. Ayun na nga. Kakausapin natin mamaya si Secretary Kiko Laurel. Bayaan lang muna nating magkape-kape si Magkape-kape, Secretary at maggitara, kumanta at maggitara ngayong umaga. Naman. Gitara. Mamaya, abangan Basta ninyo. kaping barako ng Batangas, ha? Syempre naman. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by Dos! Alas 6:49 ang ating oras. Bukod sa mga gastusin ng gobyerno ngayon, epekto ng krisis sa Middle East, isa pang sinusubaybayan natin itong impeachment, kumpatsero. Oo. Meron palang naka-schedule ngayon dyan sa Kamara at ito raw si Ramil Madriaga ay nasa biyahe na, binibiyahe na patungo na ng Congress. Nakatakot pag narinig mo yung salitang ibinibiyahe, no? Pag si General Alfredo Limang nagsabi niya noon, Ibiyahe na yan. iba ibig sabihin nun. Alamin natin ang update. RH15, Giselle Recaport. Come in, Giselle! Sa Jerry Katunying, ibinabiyahe na yung nagpakilalang bagman ni VP Sara Duterte na si Ramil Madriaga patungo sa Kamara mula sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City. Kasado siyang tumistigo sa impeachment hearing laban sa pangalawang Pangulo. Kinumpirma mismo ng abogado ni Madriaga na si Atty. Raymond Palad na ibiniyahe yung kanyang kliyente kaninang 6:03 a.m. Bantay sarado si Madriaga ng House Sergeant at Arms, mga tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology at ng National Bureau of Investigation. Sabi ni Atty. Palad, nakapokus yung tanungan mamaya doon sa confidential fund, pero kung may ibang tatalakayin, nakahanda daw sumagot yung kanyang kliyente sa mga katanungan. Sabi naman ng kampo ng pangalawang Pangulo, maaari daw na maging karagdagang ebidensya yung testimonya ni Madriaga para mapalakas yung kaso nitong perjury na inihain nila noong nakalipas na taon. Pinasusumite rin sa umano'y former aide yung kanyang affidavit na una na niyang isinumite sa ombudsman noong nakalipas na taon. Nakakulong si Madriaga dito sa pasilidad ng BJMP sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City dahil sa 2 bilang ng kidnapping for ransom. Matatanda ang sinabi ni Madriaga na personal umano niyang i-deliver yung malaking halaga ng pera sa ilang individual matapos iutos ni VP Sara Duterte noong ito'y Education Secretary pa. Inakusahan din niya si Duterte na tumanggap ng 2022 campaign fund mula sa mga drug lord at Philippine offshore gaming operators. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle! Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. 8 minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Nitong mga nakakaraang araw, kumbatsero, hinahagilap natin si Secretary Francisco Chu Laurel. Hindi natin maapuhap. Lagi daw nasa probinsya. Oo. Hindi abutan ng tawag. Siyempre, kung laging nasa probinsya, Nagtatrabaho. Oo, inaalam ang kalagayan ng ating mga magsasaka. Eto, may mga nag-feed sa atin. Umiiyak na mga farmers and fisher folks. Walang ayuda sa kanila. Hindi kaya ng LGU. Sana mabigyan ng pansin ng Department of Agriculture. Tama-tama. Andito na po sa via Zoom, si Secretary Kiko Q. Laurel ng DA. Secretary Kiko, magandang morning! Katunying at Ka-Jerry. Apo.
Kumusta po, Secretary? Buti nahagilap naman namin kayo. Lagi na lang daw kayong, para na kayong prom D. Umitim na nga kayo eh. Medyo umitim na nga ho. Araw-araw halos na sa probinsya ho. Apo. Kumusta ho? Anong feedback ninyo? Anong kapag salubong sa inyo ng mga fisher folks, mga farmers natin, anong idinadaing kaagad sa inyo? Yun na nga, suporta ka hinihingi, lalo na yung mga mangingisda dahil ang fuel ho is may direct impact talaga sa paglalayag ng ating mga mangingisda, no? Opo. Lalo na yung mga nasa motorized. Of course, yung mga nasa farmers naman, yung sa palay farmers, yung hinaharap ang kanilang tinatakot dahil nga yung sa taas ng pagpresyo ng fertilizer. Yung mga sa bundok naman, mga mountain province areas na pinuntahan ko din, yung freight cost naman ang worry nila dahil tumaas ang doble ang fuel cost nila or more, no? From yung mga mountain regions papunta sa Metro Manila markets or other markets. Ganun din sa Sibuyas, freight din yung lalo naman sa Mindoro, yung freight mula Mindoro papuntang Luzon, ano? Kung saan yung main market ng Sibuyas, among others. Kumbaga, ang sitwasyon pala ay magkakaiba man, pero ang ending, hirap ang kalagayan ngayon ng ating mga magsasaka. Pero Secretary, bago lang yung problema ha, ako po mismo, taga Nueva Ecija ako, wala akong narinig na magsasaka na masama ang kwento eh. Maganda raw ani ngayon at maganda ang naging presyo, at least itong huling anihan. Yung nanay ko lang tuwan-tuwa doon sa inani niya sa isang hektarya nila eh. Ano ba ang feedback doon sa harvest ngayon? Maganda ho ang harvest ngayon at ako mismo pumunta nga sa Isabela, sa Nueva Ecija, among others, Pangasinan at Palawan, ano? At umabot pa akong Palawan at okay, ang masaya sila dahil ang presyo naman ay hindi katulad nung last year na 8 to 10 pesos. Ako mismo meron akong farm na binili through my family yung last year, my kids, at nag-ani ho ako last 2 weeks ago at nakakuha pa ako ng 25 peso per kilo na fresh. Although ngayon may pressure bumaba ng konti dahil kasagsagan ho ng harvest, but still medyo okay pa. Except dun sa Cagayan nga, nakita namin mas mababa ng konti kumpara sa Nueva Ecija dahil siguro sa layo, no, yung freight cost pa rin ang issue, but still profitable pa rin sila sa Cagayan, although mas mababa ng konti ang presyo sa Nueva Ecija. Sa ngayon, maganda ani, pero tama kayo, yung future eh. Yung production cost ang inaalala ng mga magsasaka natin. Fertilizer, binanggit niyo po yung fertilizer, Secretary. Kumusta po ang presyo ng fertilizer ngayon? Meron na bang lumundag na ho ba? Umakyat na ho ba? Lumundag na ho. Dating 1,650 or 1,600 before the war. Ngayon nasa mga 2,700 na eh. Nako. So malaking taas. Although we have alternative naman na fertilizers, no, na pwedeng gamitin, yung biofertilizers, soil minerals, soil conditioners, na mura pa rin, hindi nagtaas ang presyo. At sana'y i-embrace ng ating mga magsasaka at subukan yun mga yun as a alternative. Hindi naman ibig sabihin na yun lang ang gamitin, okay na. Ibig sabihin yan, kung dating bumibili kayo ng 10 bag ng urea na fertilizer, baka pwede ngayon mga 5 na lang, tapos biofertilizers, then okay pa rin yung to augment, ano, para yung cost of production ay ma-maintain o konti lang itaas. But sa supply naman ng fertilizer, kausap ko yung Fertilizer Association of the Philippines, saka sa aming pagsusuri din, we have enough fertilizer until end of June. At meron pang orders na parating naman yung mga kumpanya nag-i-import niya at kailangan lang natin ma-secure mabuti hanggang end of August. So may 2 buwan pa kaming binubuno ngayon para makompleto yung pangangailangan sa yung peak season ng pangangailangan ng fertilizer. Opo. Maganda ang ani, maganda presyo, pero kailangan pa rin nating mag-import, Secretary, ng bigas. Yes, kasi our production is only good for 78% of our
consumption, ano? So may 22% tayong kailangan import. Although marami tayong in-import nung January, February at March dahil nga hindi pa naman yun ang harvest season. Pero itong April at Mayo at talagang simula Marso bumaba na, no? Tapos pababa siya sa Abril tsaka sa Mayo kasi nga harvest season tayo. Oo. Saan ho tayo kukuha ng bigas ng imported rice at gaano ho ba karami yung mga na-issuehan ninyo ng import permit? Well, sa kumpanya, no, mga na-list namin mga 180 companies ang ngayon nakalista na nag-i-import ng bigas at ang sources nito, of course, yung main source natin is still Vietnam, may Myanmar, may Cambodia, may India, may Pakistan. So, Thailand, global sourcing naman ho to. Oh. Well, kumusta ho ang presyuhan sa world market dahil sa nangyaring crisis ngayon? May malaking pagbabago na rin ho ba? Doon sa variant na hindi natin masyadong binibili, katulad ng tinatawag ng 504, type 504, hindi tumaas na sa $385 per ton pa rin. Pero yung DT8, tsaka yung 5451 na type na gustong-gusto ng Pilipino, umakit na yan to $470 at $455 per ton. Ano yan? Mga 5% broken lang yun, Secretary? Yes, 5% broken lahat yun. Ang ganda nun. Parang kanyo, ano? Yung Dinorado. Oo, kasing ganda yun ng dinarado natin at ang landed cost dapat nun ngayon nasa mga 36 ano with tax plus sabihin mo dapat ang presyo nun sa merkado ngayon nasa 48 lang actually. Pero ang unfortunate dito, meron na kami nakikita nagpo-profiteer at may nagbebenta ng 55, 58, mayroon pang 60 which is tingin ko too much. Kaya humihingi ko kami sa ating Pangulo ng na magkaroon ng price cap tungkol dito sa imported rice. Magkano po ang price cap na pinopropose ninyo, Secretary? Basically, ang price cap na pinopropose namin is 50 pesos maximum dapat dun sa pinaka-premium. 50 pesos. Magandang per kilo. 50 pesos. Kailan po ninyo gustong i-implement yan? Hopefully by end of the month, sir. Opo, yun. So, doon sa mga nagkitingi dyan, hanggang 50 lang. Hanggang 50, hanggang 50 lang. Ano ho yan? DA mismo magmo-monitor ng presyo? Dahil alam naman natin, sa ganitong sitwasyon, maraming mga nagsasamantala eh. Yes, DA mismo yan, ang main, of course, in charge. But of course, whole of government approach tayo. We will tap the PNP, the NBI, PCC, DTI of course among others para tumulong para pag-control kasi para base sa price cap na i-activate natin yung Price Act doon magkakangipin kami. Ayan, tama. Para pwede namin pa sisyan, confiscate, pasara yung tindahan pag nakita hindi sila sumusunod. Opo. Secretary, Pero for imported rice lang ho to, hindi ho kasama yung local. For imported rice, paano kung magpanggap na local yan? Well, posible ho yun dahil very tempting yan ho sa mga negosyante, no? Kahit sa retailer. Pero ngayon marunong na kaming titignan ko na lang yung bigas, alam ko na ho kung imported o local. Kaya hindi nila pwedeng dayain ng DA. Sabi, singkit to, Vietnamese to. Singkit din yung Pilipino eh. Parang ganun ho. Balikan ko ho yung sa local production, given naman na talaga na hindi pa tayo rice self-sufficient, meron pa tayong 22% na kailangang import. Pero yung production ho natin, local production, baka bumaba pa yung 78% dahil sa laki nga ng gastos. Kanina, kausap po namin si Secretary Toledo, may nabanggit po na 10 billion daw po na nirelease sa DA na pang-ayuda sa mga maing-isda at magsasaka. Kumusta po 'yon, Secretary? Yes sir. Tomorrow ang rollout noon April 15, tama, April 15 bukas. That is for 4.175 million beneficiaries of which
2.1 million will be rice farmers na nasa RSBSA, 2.1. yung 2 hectares and below. May 1.472 million corn farmers. Tapos meron 102,000 sugar farmers, no, sa Negros and Bukidnon yun. Apo. At 399,000 na beneficiaries sa fishery sector na natin, yung mga gumagamit ng motorized bangka. Lalabas yan sa mga 2,325 pesos kada beneficiary ho. Paano po ang distribution, Secretary? Well, nung una yung distribution, na-delay lang kami ng konti. Yung una distribution namin through yung IMC card nila, no, na yung parang cash card na meron ng mga RSBSA, kaya lang nagka-issue kami with Land Bank at hindi namin ma-download sa kanila. So ngayon, we will go manual, basically physical distribution kami starting tomorrow. Naku, di pila Manual. yan, Oh, pila. pila ho yan. Oo. Well, nationwide naman yon at predetermined na naman at may scheduling system na ginawa. So tingin namin, hopefully within 30 days ma-disperse namin lahat. Saan po pupunta itong mga magsasaka natin at mangingisda to claim the ayuda? Basically sa mga LGU, sa mga MAU, no? At MAU, of course, sa mga ayun. regional offices ng DA. Oo. Para So, sa lahat, mga MAU, para lahat oo. mabigyan. Oo. So alam na rin nila dahil may listahan ho ito, Sec, ano? Pero kung RSBSA registered sila in good standing, yes. Alam naman nila kung sino silang mga nakaregister. So sila yung makakakuha niyan. So, Of course, unregistered, we cannot give. Yun, wala hong makukuha kapag hindi registered. Yes, sir. Yun ang malungkot doon eh. May mga kababayan tayo na Hindi alam yan. hindi nila alam. At pangalawa, minsan kapag ka hinihikayat mong magparehistro, busy ako eh. Oo, yun ang malaking problema. Pero Secretary, sana maibalik yung parang online transfer na lang para hindi na pumipila yung ating mga kababayan. Yun ang gusto namin, kaya lang sana through online lahat para mabilis. Let's say bukas na nila matatanggap. Ang problema, meron kaming unliquidated sa DBP eh. So by rule of law, we have to liquidate yung transaction sa amin na zero balance sila bago namin pwede i-download eh. So yun yung naging problema namin. Although we're cleaning it up para sa susunod with DBP, no? So para sa susunod, kung meron man sa susunod, mas madali na. Dapat pala masabihan ni Joseph Lo yung tatay niya eh. Nagko-coordinate naman kami, kaya lang due to biglaan ho kasi lahat eh. Hindi naman namin akalain na biglaan lahat eh. Ang nabanggit nyo kanina, yung may mga farm. Paano po yung mga farm workers, Secretary? Meron ba kayong ayuda doon? Sa ngayon kasi yung farm ang tinignan namin, sa farm level ang tinignan eh. At technically, parang the intention, let's say for the rice farmer, magamit nila itong 2,325 na to for fuel for the tractors na for the next planting season eh. 2,325. So ano ito, Secretary? One time, minsanan lang. Kung paano kung tumagal itong problema natin? Well, meron pa kaming ni-request na 1 billion sa Quick Response Fund for fuel subsidy rin. So kasama to dun sa fisher folk, bibigyan din sila para makapagpalaot sila. Then yung sa farm naman, yung mga ibang kailangan din para sa hand tractors, kung ano-ano pang mga fuel. O kaya gagamitin din sa additional fertilizer na ibibigay sa kanila. But besides that, meron pa kaming 7 billion na ni-request sa RCEF fund, RCEF. For rice farmers ulit yun. Kung makuha namin yung 7 billion, so meron na naman for rice farmers, magkakaroon ulit at least 3,000 per beneficiary. So kahit sa susunod. Kahit walang traktora, halimbawa kalabaw pa rin ang gamit ng magsasaka, pero registered siya, makakatanggap po siya, Sec? Sa ngayon, itong Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks, makakatanggap sila. Ayan. Secretary, pahabol na lang. Maganda po ang feedback doon sa 20 pesos na bigas. May na-interview nga yung reporter namin. 30 kilos yung makukuha nila, pero hindi isang bagsak. Sa isang Pabalik-balik. Pabalik-balik.
Kaya lang po, Secretary, bagamat maganda po yung 20 pesos na bigas at na-appreciate ng ating mga kababayan, tingin ko dapat mag-improve tayo doon sa proseso ng mas, sabi nga nila, tinutulungan na natin sila, ba't di pa natin lubusin? Para napakahaba pa rin ang pila, 2:00 pa lang ng madaling araw, nandun na yung mga bibili. Yun na nga ho. Ano ba pwedeng gawin dyan? Well, yun na nga, nagulat kami din sa off-take na tinatawag. Nung bago naggera, let's say 10 sacks ang nabebenta sa bawat isang outlet. Ngayon, naging times 3 ho bigla. Parang overnight, within 1 month, naging times 3, kaya medyo nabulunan kami. Actually, tapos itong natin, pupunta ako sa isang bentahan ng 20 bigas para makita ko yung on the ground. Although, since 3 weeks ago, nagdagdag na kami ng silya, nagdagdag na kami ng working hours, selling days, electric fan, pati mga kung ano-ano pang mga ibang kailangan gawin, no? At dagdag din kami ng shift na. Kasi may problema kami sa cut-off ng bangko na kailangan yung benta namin by 2 o'clock. Ma-cut off na kami para ma-deposit namin yung cash sa bangko. Pero ngayon pumayag na Land Bank na sila na pipick up ng pera. Yun. So, Kaya pwede na hanggang 5 p.m. Or even longer. Even longer. Yun ho kasing nasubaybayan namin dito San Andres. Sa San Andres. Alas 8 ho nagbubukas hanggang anong oras yung binanggit? Hanggang alas 5. Alas 5. 5. Yung mga nakapila ho, alauna, alas 2 pa ng madaling araw, andun na. Ayun na nga ho, kinakausap din namin. Dahil meron kaming ginawa ngayon na appointment system through QR para doon sa mga nakakagamit at marunong gumamit noon. At least may priority sila. Pero we are still allowing walk-in. But yung appointment system, napansin namin na nag-ooperate na siya for 2 weeks. Medyo mas nakakatulong. Although meron pa rin tayong mga mamamayan na hindi marunong mag-appointment system o hindi marunong gumamit ng mga cellphone na smart na para using the QR, meron pa rin silang linya na pwedeng pilahan. So we're continuously trying to improve. Naiintindihan ho namin yan. At yung iba naman, reason nila, kaya daw sila 2 o'clock pa lang nandun na kasi gusto nilang mauna. Kahit na may magawa pa sila during the day. Kahit na may appointment. Kaya siguro kung pwede, hindi kaya pwedeng agahan din yung pagsisimula. Tulad dito, alas 8 na ho nagbubukas daw yung yes, may direction na ho tayo na mag-uumpisa yung mga outlets na talaga may pila, mag-uumpisa ng 6 a.m. ho. Ayun, 6 a.m. Ayun. Secretary, sabi niyo nga kanina, pareho tayo na iniisip na tutulungan din lang natin, pahirapan pa natin. Di ba ganun yung sasabihin niyo, naputol lang Yes, sir. Talagang ganun talaga ang direction natin, and ayoko as much as possible gusto kong iksian yung linya at maging komportable ang ating mamayan. At utos din ng ating Pangulo yan. Make sure they're comfortable. Make sure they get what they came here for, parang ganun. Opo. Secretary Kiko, maraming salamat po. Thank you po. Secretary Francisco Tiu Laurel ng DA, mabuhay po kayo. Magandang umaga po. Salamat ho. Good morning sa inyo. Good morning po. Secretary Francisco Tiu Laurel. Samantala, sa mga taga K-First Barangay Kamuning QC, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon at gamit ninyo dyan sa pakikinig at panonood sa 2x2 sa DZRH para kayo ay swertehin sa araw na ito. Yan. At ang ating word of the day ay Healthy. Malusog. Yan. Para kayo ay manalo ng medium component. Paringat, take it away! Bagong-bago, balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita.
Presyo ng krudo bumalik sa mahigit $100 per barrel kasunod ng utos ni Trump na maglagay ng naval blockade sa Strait of Hormuz. Excise tax sa LPG at kerosene sinuspinde ng Pangulong Marcos. Halaga ng piso muling bumagsak sa 60 level. Executive Secretary Ralph Recto inakusahan ni Congressman Leviste na hinaharang ang bawas VAT. Recto, bumwelta! 3 araw na tigil pasada ikinasa sa April 15 hanggang 17. At nakumpiskang mga bote sa Chinese boats malapit sa Ayungin Shoal may lamang cyanide. NSE na alarma. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Dahil balita. sa detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ng National Security Council na may lamang cyanide ang ilan sa mga boteng na-recover mula sa Chinese boats na naispatan malapit sa Ayungin Shoal. Ang kumpirmasyon ay kasunod ng ginawang laboratory analysis ng Forensic and Scientific Research Service ng NBI. Kaugnay nito, inaalarma ng NSC ang anilay intensyonal na paggamit ng naturang kemikal para sirain ang local ecosystem sa West Philippine Sea. Git ng NSC, ang paggamit ng cyanide sa Ayungin Shoal ay isang uri ng pananabutahe na layong puntiryahin ang local fish population sa nasabing lugar. Binanatahan ni Batangas sa Congressman Leandro Leviste si Executive Secretary Ralph Recto sa umano'y pagtutol nito sa pagpapababa ng value-added tax o VAT. Sa pagdinig ng House Joint Committee on Legislative Energy Action and Development, iginiit ni Leviste na halos lahat ng mga congressman ay pabor sa pagbaba ng VAT, maliban na lamang kay Recto na dating Finance Secretary. Apila ni Leviste dapat manaig ang separation of powers at hindi maging sunod-sunuran ang Kongreso sa ekotibo. Narito ang tinig ni Congressman Leviste. Ang Kongreso ay hiwalay sa ehekutibo. Tayo ay narito bilang mga halal na opisyal, hindi po bilang mga appointees. Kung gusto ng mga miyembro ng Kongreso pababain ang VAT, nananawagan ako sa Kongreso, botohan na natin ang pagbaba ng VAT kahit na ayaw ito ng Executive Secretary o kahit sinong miyembro ng kabinete. Maraming salamat po, Mr. Chair. Si Congressman Leandro Leviste. Samantala, bumuelta naman si Executive Secretary Ralph Recto at binueltahan si Congressman Leviste at sinabing tutukan na lamang ng ang kanyang trabaho bilang mambabatas sa halip na manisi pa ito ng iba. Ginawa rin ni Recto ang pahayag kasunod ng akusasyon ni Leviste na umano'y hinaharang ni Recto ang pagsuspinde sa koleksyon ng VAT sa langis. Sabi ni Leviste, si Recto ang dahilan kung bakit hindi pa ipinapasa ng Kongreso ang mga panukalang pag-alis sa VAT ng langis at pagpapababa sa VAT ng mga pangunahing bilihin at serbisyo sa 10% mula sa kasalukuyang 12%. Welta naman ni Recto, walang sino man ang maaaring pumigil sa Kongreso na magpasa ng batas kaya hindi siya maaaring sisihin ng mambabatas kaugnay ng naturang usapin. Inanunsyo ng Pangulong Bongbong Marcos ang suspensyon ng excise tax sa kerosene at LPG. Kasabay ito ng unang araw ng pagiging epektibo ng emergency powers na ipinagkaloob sa kanya ng Kongreso. Ayon sa Pangulo, 336 ang mababawa sa presyo ng kada kilo ng LPG o katumbas na 37 pesos sa bawat tangke habang 5 pesos and 60 centavos naman ang matitipid sa bawat litro ng gas. Sa ilalim ng kapangyarihan na binigay sa atin ng batas, tinanggal ko na ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Ang katumbas nito ay 3 piso at 36, how much is this? 336. 3 pesos 36 ang bawas ng kada kilo ng LPG, halos 37 pesos sa isang tangke ang mababawasan ng presyo. At 565 pesos 60 centavos kada litro ng kerosene. Ibig sabihin, mas mababa ang gastos at sa pagluluto at sa araw-araw na pangangailangan ng bawat pamilya.
Samantala, malamig naman ang Pangulong Marcos sa panukalang pag-alis din sa 12% VAT para mapababa ang presyo ng petrolyo. Nanawagan si Senator Loren Legarda ng agarang suspensyon sa excise tax and value-added tax sa diesel at gasolina. Kasunod ito ng anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon na tanging LPG at kerosene lamang ang saklaw ng kanyang suspensyon. Ayon kay Legarda, bagamat malaking tulong ito ay nakapagtataka kung bakit hindi pa rin tinutugunan ang pangunahing apela ng taong bayan na alisin ang buwis sa gasolina at diesel na ginagamit ng mga magsasaka, mangingisda at mga tsuper. Gate ng senadora, sa presyong 150 kada litro ng diesel ay aabot sa 22 pesos ang matitipid kung pansamantalang aalisin ng gobyerno ang excise tax at VAT, habang aabot naman sa 20 pesos kada litro ang matitipid sa gasolina sa nasa 90 pesos per liter. Binigyang din ni Legarda ang pagbaba ng buwis sa petrolyo ay hindi lamang para sa mga may kaya, kundi direkta ring makatutulong sa mga sektor na pinakaapektado ng krisis. Binanggit din ng senadora na ang Vietnam ay noong nakaraang buwan pa ng Marso nagsuspinde ng buwis sa kanilang petrolyo. Maglulunsad ng 3 araw na nationwide transport strike ang grupong Manibela simula bukas hanggang sa Biyernes, kasabay ng pagpapatupad ng service contracting program ng pamahalaan. Layo ng kilos protesta na kalampagin ng gobyerno dahil sa umunoy kakulangan ng aksyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Giniit din ng transport group na alisin ang VAT, pagpatupad ng malaking rollback sa presyo ng petrolyo at ibalik ang presyo ng diesel sa 55 pesos kada litro. Alas 7:24 ang ating oras, nagbabaga pa rin ng mga pangunahing balita. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:30. Nako, may nasira daw na trailer dyan sa Quezon Bridge. Traffic! Ay, Ang sigurado. inabutan ko pa kanina yan. Alam mo, sabi ko kay John, pag inabot ng tanghali yan, kawawa ang mga abutan dito. Ayun na, inabutan pa pala. At inabutan pa ni RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Come in! Naputol si Boy. Puntahan muna natin si Sherwin dahil may nanalo na dyan sa Kamuning QC. Ang ating malakas promo kasamang Pride Detergent. RH6 Sherwin Alfaro. Go, go, go! Andre Jerry, kaya pala tinawag na Kamuning. Itong lugar ng Kamuning ay napakaraming mga muning. Kaya pala yung pag sinabing Katunying, ang lugar kung nasaan ang napakaraming katunying. Ayun. Ganun pala Ay, niya ba yun. si Kiko Barsaga? Wala pa. Oo, hindi pa nakakarating. Naka-uniforme pa na kulay orange. Pero nakapagpalit na daw kagabi. Nakalabas na rin kagabi. Oo, pero ayan yung kanyang meow meow meow. Meow meow meow. Meow 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 meow. Ayun, nakatulog na. Ayan, pero ito malakas na nakikinig at hindi matutulog dahil palagi nakatune in sa DZRH yung kanilang radyo. Napakalakas natin. Pangalan nyo? Raul Bayan po. Si Kuya Raul at ang kanyang kapatid na si Ate Talet. Si Ate Talet na palaging magkatuwang sa katrabaho. At ngayon, ang kanilang negosyo almusalan. Dito yan sa Kamuning sa may First Street. Sa K First Street sa Kamuning, Quezon City. Matagal na itong inyong almusalan? Matagal na po. Mahigit 10 years na rin. O, ang mga ino-order dito, mga itlog. Ano pa po bukod sa itlog ang menu nyo? Mga itlog, hotdog, ham, yung mga Ayan, ahing, pang-breakfast. tuyo, Pang-breakfast talaga. Almusalin, paiba-iba, araw-araw. Iba-iba. Ang hindi lang na iba yung itlog. Tsaka sinangag. Oo nga, ano? Parang ang daling, kuya, ang daling partneran, basta may sinangag, saka iklog.
bahala ka na sa ibang idadagdag, ano? Opo. Minsan dilis, minsan corned beef, minsan Opo, ganun. Almusal. Pang-almusal, ang sarap eh. Lagi may iklog eh. Lagi may iklog. Opo. Kumusta naman Stable na itlog, kumusta ano? naman ang hanap buhay ngayon? Okay naman po. Kahit papano nakakaraos po sa awa ng Diyos. Nag-price increase na ba kayo? Ay, hindi pa po. Hindi. Nako, paano yun? Ang laki ng Di ba gastos. hindi ba tumataas yung raw materials nyo? Hindi, tumataas naman po, Puhunan. kaya lang yung tinitimbang na lang yung yung presyo para hindi rin mahirapan yung bumibili. Ayun! Magkano halimbawa yung isang almusal sa inyo? Mga 50 pesos isang order po. Lahat na yun, may itlog, may kanin, may hotdog. Aba, tinan mo nga naman. Solve na yun ah. Yun po. 50 pesos? Talaga? Isang fried rice yun. May kasamang fried rice na isang takal. Opo. Tinan mo na, 50 pesos. Opo. Pinaka na yun. Pinaka basic na po yun. Ayos. Maraming salamat. Napakasipag nyo, Kuyang. Mabuhay ka. Salamat po. Dahil dyan, eto, sino paborito yung announcer tuwing umaga? Siyempre, si Katon Ying at si Jerry Baha. Yun, si Kato Nying at Jerry Baha. Eto, meron kang 1,000 pieces. Salamat po. Anong gamit ninyo sa pakikinig sa DZRH? Ako. Yung radyo, ang lakas. May radyo. May transistor radio. Hindi, parang ano yun yung component. Yan ang component. Maliliit yung mini Wag mo itatabi dyan yung medium component natin. Ito yung maximum component. Talaga Yung naman. maximum. Ang laki. Matagal na po yan. Naku, may 20 years na po yan siguro. Ayos. Hindi ko alam kung kailan basta matagal na po yan. Okay. Pero kailangan magkaroon din kayo ng medium component. Yan, Dahil meron na kayong maximum component. Ito naman yung medium component para makumpleto yung collection. Ano po ang ating word of the day? Healthy po. Healthy! Dahil dyan, ito ang Deezer H Mutual Component natin sa atin ang Astron, ang official radio set partner ng Deezer H. Alagang Astron, alagang maaasahan. At syempre, meron din kayong grocery mula yan sa ACS at sa DZRH. At ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan. Kaya kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan! And speaking of labahan, hindi nyo nalalabhan ng 6 na taon ang pinakabagong disenyo ng Deezer H t-shirt na iminomodelo ng kapitbahay nyo mukhang itlog na may dimple. Salamat po. Thank you. Thank you po sa inyo, Katon Ying at Jerry Baha po. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos na ginubutok sa Deezer H, baka kayo ng susunod dating winner sa Deezer H Malakas promo kasama ang Pride Detergent RH number 6, Sherwin Bata Alfaro Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yehey! Happy birthday, Tiger Ariel Peralta. Si Ariel Peralta, nagbe-birthday ngayon. Happy birthday. Wala ba tayo dyan, Ariel? Happy birthday. Happy birthday din kay Ma'am Naida Angping. Ay, Ma'am Naida. Birthday Naida. niyo pala. Happy birthday. Ganon din kay Mary Elenet Mauri Apale. Happy birthday. Binabati ka ng iyong husband na si Tony at ang buong pamilya. Pakibati rin daw si Engineer Jody Guillaume ng Makati Mayor's Office from K1 Zumba Ladies. Aba! Tinan mo. General Wes Raimundo Obingke. Uy, happy birthday. Hindi niya birthday. Nakikinig lang. Nakasubaybay habang nandyan sa Campo Crame at pinapagtikas pahinga. Ang mga pulis dyan. General Wes Raimundo Obingke. Good morning. Eto na, nagbabalik na si RH29 Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony, Jerry, nagdulot ng matinding pagsikip ng trapiko. Ang isang trailer, matapos na kumalas ang gulong ito habang binabaybay ang Quezon Bridge kanina lamang. Ayon sa ulat ng Manila Traffic and Parking Bureau, bigla umanong kumalas ang isang gulong ng trucking bandang kanan sa passenger seat dahilan upang ito tumigil sa gitna ng tulay
at kaya lang dudulot ito ng perwisyo sa daloy ng trapiko sa southbound lane ng Quezon Boulevard. Kanina pa yan, boy, ha? Mga Hindi pa naalis? nadaanan ko yung mga 5:30. Oo, pero nadaanan ko yan, mga bandang alas 7 naman ng umaga. Hindi nila maalis. Ano ba, karga? Parang, yung pang daw ng sangkap sa paggawa daw ng kape. Sangkap sa paggawa ng kape. Beans. Kape yan. Kape beans. Dadalhin daw. Asukal? Dadalhin daw ng Tasa? Ang pagkit ng driver, parang lupa. Anong lupa? Ibang klaseng lupa raw. Nilalagyan pala ng kape yung lupa. Nilalagyan pala ng lupa ang kape. Tapos pang sangkap daw yan, papunta sila ng Laguna. Pagdating doon, narinig niya na maingay ng gulong. Pagdating sa ibabaw ng tulay, kumalas na yung isang Parang bago pa yung truck, ha? Baka sobrang bigat. Oo. Oo, kaya nga yun na problema. Nag-antay sila ng rescue mula sa kanilang kasama sa Bulacan. Ayon dito sa MT. Pero may dumating na tow truck na isang kumpanya. Pero hindi ko pa alam. Iniwanan ko na kanina. Medyo matindi na yung traffic niya sa lugar. At pasamantala, yung bumigat nga yung daloy ng traffic sa naturang lugar. Iwasan na muna. Pero umuusad naman kung galing ka ng Alfonso Mendoza, galing ka ng Espanya, mabagal nga lang pero pagdating sa may lagpas ng tulay, dire-diretso na ang daloy ng sasakyan. Samantala, isingit ko lang dito, Anthony, kanina ay nagbigay ng pagkain ang sa mga driver ng tricycle dito sa area ng isang mall sa San Lazaro, at pati yung mga jeepney driver ay binigyan ng pang-almusal ng Manila Social Welfare Department. Ito si Bay Gonzales para sa Lisaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, boy! 7:40. Birthday din daw ni Celso Cahucom Celso. ng Manila Times. Celso Cahucom ng Manila Times. Happy birthday! Alas 7:40. This time check is brought to you by At mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:49. Tuloy ang mga pangunahing balita. Madulas at mahirap mahuli gaya ng igat o il. Ang puganteng si Atong Ang. Ganito inilarawan ni DILG Secretary John Vic Remulla si Atong Ang matapos ang insidente kung saan muntik nang ma-corner ng mga otoridad sa Central Luzon. Tiniyak ni Remulla na paigtingin pa nilang manhunt operation upang maaresto ang puganteng negosyante. Umabot na sa 20 million pesos ang patong sa ulo ni Atong Ang na naharap sa kasong kidnapping with homicide at kidnapping and serious illegal detention kaugnay ng mga missing sabongeros. Inako ni DILG Secretary John Vic Remulla ang responsibilidad sa insidente kung saan tinikita na isang lalaking walang suot pang itaas habang naghahalo ng simento sa labas ng kanilang bahay sa Mandaluyong. Inamin ng kalihim na nagkulang siya sa pagpapaliwanag sa mga otoridad kaya't kahit sino na lang na nakatopless ay dinampot. Kasabay nito ay humingi ng dispensa si Remulla sa lalaking natikitan at tiniyak na pag-uusapan kung paano mas maayos na maipatutupad ang Safer Cities Initiative ng DILG. Pero common sense naman yon. Yan yung naghalo na semento. Naghalo na semento sa harap ng bahay niyan. Ako bumilib ako kay Secretary Remulla dito. Inaako niya yung niya. Bagamat hindi niya naman kasalanan niya yung mga nag-i-implement na walang sense of common. May sense of common ba kayo? Diba, nakita niyo naman, kaya nakahubad. Siguro init na init at naghahalo nga ng semento eh. At mo naman uhuliin. Pero kung nakahubad yun, tapos pakalat-kalat doon, yun ang naka-standby. Minsan talaga, yan ang problema sa mga nagpapatupad. Secretary John Vic Remulla, ayos yan. Ikaw ay sabi nga model sa taking of responsibility.
Samantala, malaki ang itataas ng Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng mga public schools upang makatulong sa lumalaking gastos sa operasyon at pagpapahusay ng kalidad ng operasyon ng mga paaralan. Ito ang tiniyak ni Education Secretary Sunny Angara upang magkaroon ng mas maayos na pasilidad at sapat na kagamitan sa mga silid-aralan. Sinabi ni Angara na ang dagdag pondo para sa MOOE ay ibabase sa mismong pangangailangan ng bawat mag-aaral. Dagdag pa ng kalihim, sa ilalim ng 2026 budget ay inuuna ng DepEd ang direktang paghahatid ng pondo sa antas ng mamamayan. Layunin ng dagdag pondong ito na pagaanin ang pasanin ng mga guro sa operational cost at tiyaking ligtas at kumpleto ang mga kagamitan sa loob ng silid-aralan. Muling sumemplang sa 60 per dollar level ang halaga ng piso. Ayon sa Banker Association of the Philippines, nagsara sa 61.35 ang palitan ng kada US dollar kahapon araw ng Lunes. Mas mahina ito kumpara sa 59.97 na naitala noong Biyernes, Abril 10. Pangunahing balita sa showbiz. Nakita mo ba yung statement ni Donald Trump tungkol kay Pope Leo XIV? Hindi pa. Ano ba sinabi niya? Sabi niya, kung di ako naging presidente, hindi ka magiging papa eh. Oo. Ganon. Oo, dahil Ganon, Amerikano to si yung Pope ngayon, di ba? Sabi niya, kung di ako naging presidente, hindi ka magiging papa. Ang hina mo, sabi niya, ang hina mo. Oo. Saka naman So parang lumakas lang yun dahil sa kanya. Wala nga daw sa radar eh. Kung saan nanggaling to si tinawag po ni President Donald Trump si yung papa na weak o mahina sa usapin ng krimen at terrible pagdating sa foreign policy. Binatikos kasi ni Pope si Trump yung foreign at immigration policies ng US President. Kaya bumelta si Trump. Tinira niya. Nako. Samantala, sino itong sikat na makeup artist na napahiya ng tumanggi ang isang magandang aktres na papasukin sa bahay? Nako. Sino yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Uy, eto ang kwento ka Jerry at ka Tuning. Itong si aktresa nag-request kay professional, napakahusay na mag-makeup, maggupit at lahat-lahat na kilala ito sa showbiz. Meron itong salon na matatagpuan dyan sa Quezon City. Sabi ni aktres, home service. Home service. Magpapaayos ng buhok at magpapa-makeup. Pumunta naman itong si celebrity. Ayan, tawag natin celebrity beauty expert. Ayan. Ngayon, pagpasok niya sa bahay, nagulat itong si aktresa. Nakataas ang kilay. Nagagalit. Imbir na. Bakit? Alam mo, bakit? Kasama kasi nitong beauty expert ang kanyang assistant na magbo-blower sana sa buhok ni aktresa. Dapat daw bakit pinapasok niyan? Sabi daw na gano'n. Bakit yung pinapasok yan? Wala naman ako sinasabing papasukin yan. Alam mo, si celebrity beauty expert, hiyang-hiya daw sa sarili at halos lamunin siya sa kahihiyan sa kanyang kinatatayuan. Taray pala niyan, ano? Sabi naman yan. Si aktresa. Kilala si aktresa sa pagiging Mataray. Maputi ba yan? Maputi? Maputi, maganda. Ano pa naman siya? Ang may kapangalan pa naman siya. Sino? Yung parang mga mahal na birhen, gano'n. Teka. Oo. Iyan Parang mga Maria. Ganon, Maria. Maria. Birhing Maria, ganon. Parang gano'n. Parang, ewan na. Yung asawa niya. May asawa ba yan? Oo. Ano? Teka, saglit lang. Parang may nagdo-doorbell sa bahay. Saglit lang.
DZRH of Status. Nahulaan na ni Het. Nahulaan kaya tito ni Engineer John Mercado. Carlos Mercado. Sigurado Si yan. Jerry Ramirez for sure. Alam na yan. Yan ating DZRH of Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay, ating Annabel Tapalya. Iba yung alam mong mataray. Matanda na yan. Yung mas bata-bata dyan. Yung mas bata-bata dyan. Hulaan mo na lang doon sa Mister. Sa Mister. Doon sa Mister. Mike Santa Maria, tsaka si Ate Sel. Diyan sa Angono Rizal. Kuya Jerry Labasan, Ate Beth. Tsaka diyan sa Canlubang, Laguna. Nahulaan nyo ba? Doorbell, mag-doorbell daw. May nagdo-doorbell, sabi ni Ka Annabel. Ayan. Si Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. Secretary. Wala ba kayo nahuhulaan, Secretary? Si Secretary, huhulaan nyo. Tatawagan uli namin kayo pero hindi na naman kayo sasagot. Oo nga. Sumagot naman kayo. Si Secretary Garin minsan mabubusit ka din. Para bang kung kailan kailangan silang magpaliwanag. Oo nga. At tayo na may tumutulong lang para magpaliwanag sila. Saka yung missing in action. Saka hindi mo mahagilap. Mabuti sana kung baka may galit kayo sa amin. Baka may galit kayo sa amin, Secretary Garin. Baka nga ganun. Gusto nyo magkagalit meron kayo. Kayong tinitingnan. Merong tinititigan. Baka may hugot kayo sa amin. Pwede rin naman. Pwede rin naman. Imbis na tayo yung nagtutulungan sa mga bagay-bagay, pwede rin naman tayong magbabag. Pwede naman. Ay! Baka may mga kailangan na kayong ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na! Okay na tayo, Het? Wala na, ilubos na net. Tinan mo nga naman, Kaya nga nag-alisan na rin mga nanonood sa atin Akala, wala na Ubos. Oy, magandang umaga pala kay Secretary Mitch Cuna. Oy, Secretary ng, Mitch. DNR, Secretary Mitch. Napatingnan nyo na po ba yung nasunog na dump site sa Nabotas? Sa Nabotas, Ano ba nangyari doon? Baka dapat ay... ang tindi na naging epekto nun sa air quality ng Metro Manila. Talaga? Ay, grabe. Mag-ingat po kayo mga kapamilya, mga kapuso, mga kabarkada, mga trolls. Yan! Bye! Happy weekend! Woo! Andiyan na ang damdaming bayan. Kompleto sila. Kompleto. Nga pareho. Nagbabalik ang pagbabalik. Ang pagbabalik ng Agila at ng Leon. Ayan. Si Deo Macalma at si Miss Apet. Ayan. Bye! Happy weekend! Woo! This time check is brought to you by